Sa isang liblib na baryo sa may paanan ng bundok, may isang batang kilala ng lahat, si Emilio, isang manipis ang katawan ngunit malalaki ang mata at puno ng lakas ng pag-asa. 10 taong gulang lamang siya, pero sa kilos at pakikisalamuha, para siyang mas matanda. Lumaki siyang ulila, maaga siyang iniwan ng kanyang ina dahil sa matagal na sakit at hindi na muling nakita ang kanyang ama. Kaya bata pa lang, marunong na siya sa gawaing bahay, sa pangangalap ng kahoy, at pagtitinda ng sampagita para may maipangbili ng bigas. Sa kabilang banda naman, may isang nilalang na ikinaiiwasan ng lahat, si Lando. Siya ang tinatawag ng mga tao sa baryo na baliw, siraulo, ligaw na diwa, at kung ano-ano pang bansag na mas masakit pa sa hagupit. Mahaba ang buhok niya, gusot ang damit, at lagi siyang maihawak na lumang lata na tinutugtog niya na parang tambol. Palakad-lakad siya sa kalsada, kung minsan ay sumisigaw, kung minsan ay umiiyak. Iniiwasan siya ng mga bata, kinatatakutan ng matatanda, at pinag-uusapan sa bawat umpukan. Ngunit para kay Emilio, iba ang nakikita niya. Sa tuwing makikita niya si Lando, parang mailungkot sa mga mata nito na hindi nababasa ng iba. Hindi takot ang nararamdaman niya, awa, pagmamalasakit, at isang misteryong hindi niya maipaliwanag. At doon nagsisimula ang kwentong magbabago sa buhay ni Emilio at maglalantad ng isang lihim na hindi niya kailanman inakalang may kaugnayan pala sa kanya. Pero sandali lamang bago tayo tuluyang sumabak sa malalim na kwentong ito, kung nag-enjoy ka sa ganitong uri ng kwento, mga dramang puno ng puso, misteryo, at mga aral na hahaplos sa kaluluwa, huwag mong kalimutang i-like ang video, ay share sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong maipagsama-samang istorya na katulad nito. Ngayon, balik tayo sa kwento. Nagsimula ang lahat isang hapon na mainit, yung tipong bumabagsak ang araw sa mga dahon ng punong mangga at kumikintab ang alikabok sa bawat pag-ihip ng hangin. Galing noon si Emilio sa palengke dala ang maliit na supot ng tinapay na nabili niya sa murang presyo. Pag-o-overtime kasi ang tindera at kailangan niyang ibenta ang natira. Mura lang, kaya nakabili si Emilio kahit payat pa ang bulsa niya. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang isang anyo na nakaupo sa ilalim ng poste. Si Lando. Nakayuko, nanginginig at halatang gutom. Napahinto si Emilio. Pinagmasdan niya ang matandang tila lumulubog sa sariling kalungkutan. Walang pumapansin, walang lumalapit. Kahit anino ng tao, wala. Dahan-dahan siyang lumapit. Tito Lando, mahina niyang tawag. Hindi gumalaw ang matanda. Para bang hindi siya narinig. Mas nilapitan pa ni Emilio. Tito, gutom ka ba? Dito, bahagyang gumalaw ang mga mata ng matanda. Mabagal. Mabigat. Parang matagal na hindi natutulog. Pag-angat ng tingin niya kay Emilio, may bakas ng pagkalito, pagod at takot na hindi maintindihan ng bata. Hindi ako nanginginig ang boses ni Lando, hindi ako dapat nandito. Napatingin si Emilio sa tinapay na hawak niya. Isang piraso lang iyon, pero sapat para mabusog ng kaunti ang sinumang hindi pa kumakain. Inilapit niya ito sa matanda. Tito, kain ka muna. Sige lang po. Sa inyo na to. Nag-angat ng tingin si Lando at para bang naguluhan. Tumingin sa bata, sa tinapay at bumalik sa bata. Ilang segundo siyang nanahimik bago kanyang mahigpit na tinanggap ang piraso, halos nanginginig ang mga kamay. Marahan siyang kumagat. At sa unang lunok, doon biglang tumulo ang luha niya. Hindi may paliwanag ni Emilio ang biglang pagsabog ng emosyon ng matanda. Hindi iyon yung iyak na pagod o gutom, isa iyong iyak na may kasamang kirot, hiya, at matinding pagkapariwara. Salamat, bulong ni Lando habang nanginginig ang labi. Salamat, iho, salamat ti. Hindi alam ni Emilio na ang simpleng pag-abot niya ng tinapay na iyon ang magiging simula ng pagguho ng pader ng lihim na matagal nang nakakulong sa katahimikan. Lihim na tanging ang baliw lang ang maihawak. Lihim na magdudugtong sa kanilang dalawa at magbabago ng buhay ni Emilio nang hindi niya inakala. At doon nagsimulang kumapal ang alikabok ng mga tanong sa isip ng bata. Bakit ganito umiyak si Lando? Ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang hindi siya dapat nandito? At bakit pakiramdam ni Emilio ay mayroon pa siyang dapat malaman? At mula sa tanong na iyon, tuloy-tuloy nang gumulong ang kapalarang hindi na niya mapipigilan. Pagkatapos kainin ang huling piraso ng tinapay, hindi pa rin tumigil si Lando sa pag-iyak.
Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot na tila nakaukit sa puso niya. Si Emilio naman, nakaupo sa tabi niya, napapakamot sa ulo, hindi alam kung dapat ba siyang magsalita, o dapat ba niyang iwan ang matanda para makaiyak ng mag-isa. Pero may isang bagay na hindi niya makayanang gawin, ang talikuran ang taong hirap na hirap sa harap niya. Tito, mahinang sabi ni Emilio, okay lang po ba kayo? Hindi sumagot si Lando. Ang ginawa niya ay tumingin lang sa lupa, parang may kinakausap na hindi nakikita. Kalaunan, dahan-dahan siyang tumingin kay Emilio, at doon lumitaw ang isang matang hindi baliw, mata ng isang taong may malalim na sugat at mabigat na nakaraan. Ihok na utal ang boses niya, bakit mo to ginagawa? Napakunot ang noo ni Emilio. Po, bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Lando habang pinupunasan ang luha niya gamit ang maruming manggas. Wala akong maibibigay sa'yo. Umiti si Emilio ng simple pero totoo. Hindi ko naman po kailangan ng kapalit. Mukha po kayong gutom. Hindi naman po kailangan maging mayaman para tumulong. Sa sagot na iyon, napapikit si Lando. Malalim. Parang ilang taon nang hindi humihinga ng maayos. Nang dumilat siya, may kakaibang liwanag, nakakatakot, pero malungkot. Emilio, tawag niya, bahagyang mas malinaw ang boses. Iho, lumayo ka sana sa akin. Ngunit imbes na umatras, mas lumapit pa si Emilio. Bakit naman po? Halatang naguguluhan si Lando. Pinikit niya ulit ang mga mata, humawak sa ulo, at halos bulong na nagmamadali. Dahil kapag nalaman mo ang totoo, masasaktan ka. Napatigil si Emilio. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin doon. Ano ang totoo? Ano ang ikasisira niya? Bago pa siya makapagtanong, biglang may sumigaw mula sa kalsada. Hoy! Emilio! Mabilis na napalingon ang bata. Si Mang Erning, isa sa mga matatandang tricycle driver at tagapagbalita ng tsismis sa baryo. Nakakunot ang noo nito habang papalapit, dala ang malaking bisig at boses na parang palaging galit. Ano bang ginagawa mo diyan? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang lalapit sa baliw na iyan. Delikado iyan. Biglang nanginginig si Lando, umatras ng kaunti at tinakpan ang kanyang tainga. Huwag mo akong sigawan. Pero hindi nakinig si Mang Erning. Tuloy ang sigaw at galit. Paulit-ulit ka. Hindi mo ba alam na sinaktan niyan ang mga tao noon? Mali ang utak niyan. Huwag kang sasama sa kanya. Hindi nakagalaw si Emilio. Nakikita niya ang takot ni Lando. Nakikita rin niya ang galit ni Mang Erning. At kahit bata pa siya, alam niyang may mali. Tama na po, Mang Erning, mahinang pakiusap niya. Hindi naman po siya nananakit. Aba, sasagot-sagot ka pa, pangiinsulto ng matanda. Bigla niyang hinila si Emilio palayo. Nagpumiglas ang bata. Ayoko po. Hindi ko siya iiwan. Nagulat si Mang Erning. Ha? Emilio, anong pinagsasasabi mo? Wala kang dapat pakialam sa taong yan. Dito parang may pumutok sa loob ng isip ni Lando. Suot ang mga matang punong-puno ng pighati at kaba, napatingin siya sa batang lumalaban para sa kanya. Lumalaban sa mga salita ng taong nanghuhusga. At doon, sa pagitan ng takot, sigaw, at alikabok ng kalsada may lumabas na boses mula kay Lando na halos pabulong pero dumadagundong sa hangin. Emilio, sabi niya, nanginginig ang labi, hindi ka dapat lumalapit sa akin dahil napahinto siya. Natigilan. Tumingin sa lupa. At sa bandang huli, dahan-dahang tumingin muli kay Emilio, bit-bit ang bigat ng isang katotohanan. Gustong kumawala pero natatakot siyang sabihin. Dahil ako ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya mo. At doon huminto ang mundo ni Emilio. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Emilio. Nanigas ang kanyang katawan, hindi makahinga, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Lando ay parang mga kutsilyong dahan-dahang tumutusok sa dibdib niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Halos hindi marinig ang boses ni Emilio. Si Mang Erning, na maihawak pa rin sa braso niya, napatingin din kay Lando, hindi nagalit, kundi biglang nagulat, biglang natahimik. Si Lando naman, napaluhod ulit sa alikabok, napahawak sa ulo, at nagsimulang umiyak ng mas malakas, pero tahimik. Iyong tipo ng iyak na mas ramdam dahil wala ng lakas para sumigaw.
Emilio, kung alam mo lang ang nagawa ko di. Napalunok si Emilio. Mabigat. Masakit. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit pa. Pero ang puso niya, kahit bata pa siya, ay hindi marunong tumalikod sa mga taong nasasaktan. Unti-unti siyang lumapit kahit nanginginig ang tuhod. Tito Lando, ano pong ibig sabihin niyo? Paano po kayo naging dahilan? Hindi na pumigil si Mang Erning. Parang siya man ay gustong malaman ang sagot. Diniinan ni Lando ang mga kamay sa lupa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang sarili. Ilang sandali bago siya tumingin sa mata ni Emilio. Sapat na ang liwanag ng hapon para makita ang bakas ng takot, hiya, at matinding pagsisisi sa mukha ng matanda. Ihok, humugot siya ng malalim na paghinga. Ako ang nagbantay sa pamilya mo noong araw na nasunog ang barong-barong niyo. Parang hindi na makagalaw si Emilio. Ramdam niya ang paglamig ng paligid. Anong ibig niyo pong sabihin? Mahina niyang tanong. Napapikit si Lando, sa kaumiling-iling, umuungol sa sakit ng alaala. Dahil sa akin, hindi ko sila nailigtas. Mas lalo pang lumabo ang mga mata ni Emilio sa paghahalo ng luha at gulat. Ako dapat ang nagbabantay noon habang natutulog ang mga magulang mo at ikaw, isang sanggol na maliit. Ako ang dapat gumising sa kanila noong nagsimula ang apoy. Humigop siya ng hangin, pigil ang hikbi. Pero nakainom ako. Nakainom ako ng sobra. Hindi ko sila nagising. Hindi ko sila nailigtas. Ako ang dahilan kung bakit ikaw nag-iisa. Parang biglang gumuho ang mundo ni Emilio. Naramdaman niyang parang may tumusok sa dibdib niya, parang may sumabog sa loob ng ulo niya. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Hindi po totoo yan, bulong niya. Pero hindi tumingin si Lando na parang nagyayabang. Hindi rin siya tumayo na parang nagtuturo. Nakatirik ang kanyang mga mata sa lupa, punong-puno ng kahihiyan, habang dumadaloy ang luha sa maruming pisngi niya. Kung may tunog ang pagsisisi, maririnig iyon sa paghikbi niya. Kung may itsura ang pagkawasak, iyon ang mukha niya ngayon. Pinatawad ko na ang sarili ko, sabi niya, halos hindi marinig. Pero ang hindi ko mapatawad ay kung paano ako nagpatuloy na mabuhay habang sila. At dito siya napahiyaw, hindi dahil sa galit, kundi sa sobrang pighati. Sila ay nawala dahil sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ni Emilio. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Sakit. Galit. Takot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang itanong kung bakit pinabayaan niya iyon mangyari. Ngunit isang bagay ang humarang sa loob niya. Ang awa. Habang nakikita niyang nakaluhod si Lando, nanginginig, umiiyak, at wasak na wasak, may isang tanong na tumutusok sa puso niya. Kung totoong kasalanan ni Lando, bakit siya ngayon ay isang taong grasa na lumulutang sa guilt? At bakit ngayon lang niya nalaman? Dahan-dahan, lumapit si Emilio. Kahit nanginginig pa ang boses, kahit ang puso ay kumakabog. Tito Lando, mahina niyang tawag. Bakit hindi niyo sinabi? Lumingon si Lando, punit ang boses. Dahil ayaw kitang saktan, ayaw kong malaman mo ang katotohanan. Pero bakit po ngayon, tanong ni Emilio, halos bumabasag ang boses. At dito tumahimik si Lando. Huminga ng malalim. Nagtatagpo ang kanilang mga mata. Dahil ayaw kong mamatay bago ko nasasabi sa iyo ang lahat. Pumintig ang puso ni Emilio. Hindi niya inaasahan ang salitang iyon, mamatay. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang nalaman niya, o ang tunog ng desperasyon sa boses ni Lando. At doon pa lang nagsisimula ang mas malalim na katotohanan, ngunit hindi niya alam kung handa na siyang marinig. Sa mga salitang iyon, napahawak si Emilio sa dibdib. Parang biglang umigting ang hangin sa paligid nila. Parang huminto ang ingay ng kalsada, ang mga tricycle, ang mga nagdaraan, lahat ay naging pabulong. Si Mang Erning, na kanina'y agresibo at mataas ang boses, ngayon ay tila napatigil din, hindi alam kung paano tatanggapin ang narinig. Anong ibig sabihin niyo, Tito Lando? Nanginginig na tanong ni Emilio. Bakit niya naman po sinasabing mamamatay kayo? Hindi agad nakasagot si Lando. Pinahid niya ang kanyang luha gamit ang nanginginig na kamay, pero bago pa man matuyo, may panibagong luha ang bumabagsak. Emilio, mahina niyang sagot, halos bulong, matagal na akong may sakit. Napasinghap si Emilio. Sakit.
Anong sakit po? Yung kinilunok ni Lando ang sariling salita, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang eksenang ito, tumayo siya, pero mabagal. Mabigat. Parang bawat pag-angat ng tuhod ay may kaakibat na taon ng paghihirap. Yung kumakain sa loob. Yung dahan-dahang kumikitil sa katawan ko. Hindi man niya sabihin ng diretsyo, alam ni Mang Erning kung ano ang ibig niyang tukuyin. Isang uri ng sakit na hindi madaling gamutin, lalo na kung matagal nang napabayaan. Baliw. Tao grasa. Ganon ang tingin nila sa akin. Pinatong ni Lando ang kamay sa dibdib niya. Pero alam kong hindi lang ang utak ang dahan-dahang nasisira. Pati ang katawan ko. Huminto siya sandali, hinihingal. Takot akong mamatay, Emilio. Takot na takot. Hindi dahil ayaw kong mawala. Dahan-dahan siyang lumingon kay Emilio. Kundi dahil natatakot akong mamatay nang hindi mo nalalaman ang totoo. At dito, hindi na napigilan ni Emilio ang pagluha. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha, pero tuloy-tuloy ang pag-agos. Kung ganun po, bakit hindi kayo nagpunta sa ospital? Hindi ba kayo pwedeng gamutin? Umiling si Lando. Isang pag-iling na puno ng pait. Sinubukan kong magpagamot. Pero wala akong pambayad. Wala akong pamilya. Wala akong kakilala na sasalo sa akin. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong dumaraan, lumilingon, umiiwas. Hindi rin ako tinatanggap sa mga trabaho dahil nga ganito ako. Bakit po kayo napunta sa kalye? Tanong ni Emilio, kahit halos hindi lumalabas ang boses niya. Dahil hindi ko kayang patuloy na harapin ang mundo na alam kong ako ang dahilan ng pagkawala ng pamilya mo. Hindi ko kayang makita ka at malaman mong ako ang pumatay sa kanila. Hindi kayo pumatay sa kanila, sigaw ni Emilio, hindi inisip ang dami ng taong nakatingin. Nagulat si Lando. Nagulat si Mang Erning. Nagulat ang mga tao. Humihingal si Emilio, ramdam ang galit, ang takot, ang sakit, ang lungkot, lahat-lahat sabay-sabay. Hindi niyo sinadya ang nangyari. Hindi niyo ginusto ang sunog. Hindi niyo ginustong mawala sila. Pero ako ang dapat nagbantay, pilit na sabi ni Lando. Aksidente yon, sigaw ni Emilio. Aksidente yon, tito. Hindi niyo gusto. Hindi niyo nakita. At hindi niyo rin sinadya. Ang mga mata ni Lando ay lumaki. Para bang ang bata ang unang taong nagsabi sa kanya ng ganoong salita sa loob ng maraming taon. Tahimik. Walang gumagalaw. Ang hangin ay tila nakatayo. Hanggang sa muling nagsalita si Emilio, mas mahina, mas ramdam, mas mabigat. Kung alam ni Papa at Mama na ginawa niyo ang lahat, hindi nila kayo sisisihin. Nanginginig ang labi ni Emilio nang sabihin niya ang susunod na mga salita. At kung sila pa ang nabubuhay, malamang ikaw ang magsasalba sa akin ngayon. Napahawak si Lando sa dibdib niya, hindi makapaniwala sa narinig. Parang may kung anong pader na nakatayo sa loob niya ang biglang tumibag. Emilio D. Bakit? Tanong ng bata, umiiyak. Bakit ninyo tinago sa akin? Bakit ninyo hinayaan na mag-isa akong lumaki? Sa tanong na iyon, napayuko si Lando. Iho, dahil akala ko kapag lumayo ako, mabibigyan kita ng pagkakataong maging masaya. Akala ko pag hindi mo nalaman ang totoo, makakalimutan mo ang nangyari. Bahagyang napatawa si Emilio, pero iyong tawa na puno ng sakit. Pero hindi ko naman kayo kilala. Paano ko kayo makakalimutan? Hindi niyo ako nilapitan kahit minsan. Hindi niyo ako sinubukang hanapin. Humigpit ang hawak ni Lando sa sariling balikat, tila pinipigilan ang sakit. Dahil hindi ako karapat-dapat. Hindi ako marangal na tao. Hindi totoo yan, sigaw ni Emilio mas malakas. Kahit sino pwedeng magkamali. Kahit sino pwedeng magbago. Hindi lang kayo ang nagdurusa rito. Ako rin. At doon, tuluyang nabasag si Lando. Umiiyak siya ng parang bata, nakahawak sa lupa, humahabol sa bawat paghinga. At si Emilio lumapit, dahan-dahang yumuko, at inilagay ang kamay sa likod ng matanda. Tito Lando't bulong niya, hindi kayo nag-iisa ngayon. Ang mga tao sa paligid ay tahimik, nakatitig. Si Mang Erning, napailing. At si Lando napahawak sa kamay ni Emilio, parang isang huling sandalan. At doon nagbago ang ihip ng hangin. Dahil sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang pusong parehong sirang-sira, at parehong naghahanap ng kapatawaran. Nagtagal ang katahimikan.
Walang kumibo sa pagitan ng bata at ng matanda. Tanging mga hikbi, paghinga, at mahina ngunit mabigat na pag-iyak ni Lando ang maririnig. Si Emilio naman, kahit nanginginig ang kamay, ay hindi inalis ang paghaplos sa likod ng matanda. Sa edad niyang musmos, hindi niya maintindihan ang bigat ng mga kasalanan, ngunit naunawaan niya ang sakit ng isang taong nag-iisa. Hanggang sa muli, marahang nagsalita si Emilio, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may lakas ng loob na hindi mo akalaing kakayanin ng isang bata. Tito Lando, kung talagang gusto niyo akong ilayo dati, bakit naman po kayo nasa lugar namin? Bakit po kayo nasa paligid pa rin? Parang lagi ko kayong nakikita. Napatingin si Lando sa bata. Namumugto ang mata niya, tumutulo ang luha habang pilit niyang pilit ituwid ang likod. Nanginginig ang boses niya nang sumagot. Dahil hindi ko kayang lubusang lumayo. Tumingin siya sa kalsada, sa paligid, sa bawat sulok na parang may iniispatan. Sinusundan kita mula sa malayo. Tinitiyak ko lagi na ligtas ka. Kahit hindi mo alam. Napalunok si Emilio, ramdam ang pagtibok ng puso niya sa bigat ng revelasyon. Sinusundan niyo po ako, tanong niya, gulat pero hindi galit. Sagot ni Lando, tumango ng mabagal. Tuwing hindi ako masyadong lutang. Kapag malinaw ang isip ko. Kapag nagigising ako sa lupa, wala sa sarili, pero biglang napapaalala na may batang iniwan akong mag-isa sa mundo. Napatakip ang bata sa bibig niya, hindi dahil sa galit kundi dahil sa hindi niya inaasahang sakit na nararamdaman. Tito, bakit hindi po kayo nagpakita? Dito, napatingala si Lando at ang langit ang tinitigan, parang umaasang maisagot doon. Kasi bawat beses na malapit na akong lumapit sa bahay ninyo agad akong hinahabol ng mga tao. Binabato nila ako. Sinisigawan. Pinagkakaisahan. Nag-iba ang ekspresyon ni Emilio, parang unti-unting nagagalit para sa matanda. Sinisigawan po kayo? Bakit naman po? Dahil baliw daw ako, malungkot na sagot ni Lando, may ngiting mapait. Dahil marumi. Dahil walang silbi. Dahil ibang-iba na ako sa nakaraang buhay ko. Napatingin si Mang Erning, kitang-kita sa mukha niya ang unti-unting pagsisisi. Lando't bulong niya, hindi na galit. Kung alam ko lang Hindi na sinagot ni Lando si Mang Erning. Tinuloy niya ang kwento kay Emilio. Kapag sinusubukan kong lumapit sa iyo, lagi akong nagtatago sa likod ng mga puno, o sa likod ng tricycle, o kung saan man. Kapag umiiyak ka noon sa harap ng bahay niyo, gusto kong yakapin ka, pero napailing siya at tumulo na naman ang luha. Pero ang natatakot akong hawakan ka dahil baka may magalit. O baka magalit ka rin. At sa mga salitang iyon, tuluyang nabasag ang puso ni Emilio. Tumulo ang luha niya at hindi niya napigilang sumubsob ng bahagya sa balikat ni Lando. Tito, hindi ko po kayo kailanman sisisihin. Napayuko si Lando, halos hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang balikat ni Emilio, dahan-dahan, maingat, parang natatakot na baka masira ang batang nakayakap sa kanya. Patawarin mo ako, bulong ni Lando. Iyon lang ang hiling ko. Kahit hindi mo tanggapin ang presensya ko, kahit itapon mo ako pabalik sa kalye. Hinigpitan niya ang pagkakahawak. Pero huwag mo akong kamuhian. Umangat si Emilio, umiiyak pero nakangiti at marahang umiling. Hinding-hindi ko po kayo kamumuhian. At sa sandaling iyon, parang may humulagpos mula sa dibdib ni Lando. Iyon iyong bigat na ilang dekada niyang pasan, biglang nagkaroon ng puwang na gumaan sa loob niya. Pero bago pa man tuluyang gumaan ang lahat, biglang umubo si Lando ng malakas. Yung ubo na hindi pangkaraniwan, malalim, mabigat, at may puwersang parabang hinahati ang baga niya. Natigilan si Emilio. Tito! Muling umubo si Lando, mas malakas, mas masakit, hanggang sa lumuhod siya ulit. Napahawak siya sa dibdib niya, at doon bumagsak siya sa lupa. Tito! Napaigtad si Mang Erning, tumakbo papalapit. Lando! Hoy! Lando! Ano nangyayari sa'yo? Pero hindi na makasagot si Lando. Umaagaw ng hangin ang bibig niya. Tila hindi sapat ang hangin para mapuno ang baga niya. Nangingitim ang gilid ng mata, nanginginig ang kamay. Ambulansya! Kailangan natin ng ambulansya, sigaw ni Mang Erning. Wala pong signal dito, sigaw ng isang nagdaraan. Tumawag ng barangay, sigaw ng iba. Si Emilio nakaluhod sa tabi ni Lando, hawak ang kamay nito ng mahigpit. Tito!
Tito, wag po kayong sumuko. Wag po. Tumingin si Lando kay Emilio, mga mata niyang pagod, nanginginig, pero puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ng bata noon. Pagpapakawala, pagtanggap, at pagmamahal. Emilio't bulong niya, halos paos at mahina. Salamat kahit sandali mo lang akong tinuring na tao. At doon dahan-dahang pumikit si Lando. Hindi pa malinaw kung bakit. Hindi pa rin tiyak kung hanggang saan ang kaya pa niya. At hindi pa rin alam ni Emilio kung ano ang mangyayari sa susunod. Nanginginig ang boses ni Emilio, sumisigaw, humihikbi, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang mukha ng matanda. Tito! 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 At doon huminto ang sandali. Marahang umihip ang hangin sa paligid. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok na nagbibigay ng gintong liwanag sa kalsadang dinaraanan nila. Nakaluhod si Emilio sa tabi ni Lando, hawak ang kamay ng matanda, hindi makapaniwala sa bigat ng nangyayari. Ang puso ng bata ay kumakabog ng sobra, takot, lungkot at pag-aalala ay sabay-sabay. Emilio, mahinang boses ni Lando, halos paos, halos bulong. Huwag kang aalis, manatili ka sa tabi ko kahit sandali lang bago ako tuluyang mawala. Hindi na makagalaw si Emilio sa takot, ngunit ramdam niya ang init ng kamay ni Lando sa kanya. Hindi po kayo iiwan, sigaw niya, umiiyak, nanginginig. Hindi ko po kayo iiwan, Tito. Mabilis na dumating si Mang Erning, dala ang telepono. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na bahay para tumawag sa ambulansya. Habang ginagawa niya iyon, si Emilio ay nanatiling nakaluhod, pinipigilan ang sarili na hindi sumigaw ng mas malakas habang nakatingin sa mukha ni Lando. Dumating ang ambulansya, mabilis ang mga paramedics, ngunit hindi agad nila maipapasok si Lando dahil sa dami ng tao sa kalsada. Habang inaasikaso siya, ang bata ay nakatayo sa tabi, hawak-hawak ang kamay ng matanda, patuloy ang pag-iyak at pagtatalikod sa mga tanong ng mga tao sa paligid. Hindi niyo siya iiwan, iho, tanong ni Lando, halos hindi na marinig sa sakit at panghihina. Hindi po, Tito, hindi ko po kayo iiwan, sagot ni Emilio, halatang nanginginig, nangingilid ang mga luha sa pisngi. Dumating ang ambulansya at maingat na inilagay si Lando sa stretcher. Habang ginagawa iyon, hindi iniwan ni Emilio ang kamay ng matanda, hawak-hawak hanggang sa makapasok siya sa loob. Sa ambulans, habang nakahiga si Lando, nanatiling nakaluhod si Emilio sa labas ng sasakyan, hawak ang kamay ng matanda sa maliit na puwang ng pintuan. Salamat! Emilio, mahinang bulong ni Lando, halos hindi marinig. Salamat sa lahat, Umiiyak ng tahimik si Emilio. Tito, tayo po ang magtatagumpay. Hindi niyo po ito kailanman haharapin ng mag-isa. Habang umaalis ang ambulansya, nakatayo si Emilio sa kalsada, pinagmamasdan ang liwanag ng araw na naglalakbay patungo sa kalangitan. Ramdam niya ang bigat ng revelasyong narinig niya, ang sakit na naramdaman ng matanda, ngunit ramdam din niya ang isang bagay na bago, pag-asa. Mula sa sandaling iyon, hindi na lang simpleng baliw si Lando sa mata ng mga tao sa baryo. Para kay Emilio, siya ay tao, isang tao na nagkamali, nagdusa, ngunit may puso at may kakayahang magmahal. Ang kwento nila, ang lihim na bumigat sa nakaraan, ay nagsimula ng matunaw sa araw na iyon, at unti-unti, magkakaroon ng paghilom, pag-unawa, at bagong pag-asa, hindi lamang para kay Lando, kundi para kay Emilio at sa kanilang maliit na pamilya na unti-unti nang nabuo sa gitna ng luha at pagsisisi. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero paki-credit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.